Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong January 2022, sa Birmingham, Alabama, isang 22 years old na babaeng si Hannah Petty ang isinugod sa intensive care unit ng UAB Hospital. Dumating siya sa matinding pisikal na pagkapagod at ang kanyang timbang ay lubhang mababa para sa kanyang edad. Agad na nag-utos ang mga doktor ng kumpletong pagsusuri, kabilang ang abdominal x-ray. Nang lumabas ang mga imahe sa monitor, napansin ng medical team ang isang kakaibang detalye sa loob ng malalambot na bahagi ng kanyang katawan at sa kanyang bituka. May makikitang maraming siksik na bagay. Sa digital scan, lumilitaw ang mga ito bilang maliwanag. Halos kumikislap ng mga tuldok. Hindi ito simpleng error o problema sa makina. May isang hindi pangkaraniwang substansya sa loob ng katawan ng dalaga. Isang bagay na may napakataas na densidad. Habang isinasagawa ang pagsusuri, biglang lumala ang kalagayan ni Hannah. Nagsimula siyang makaranas ng hindi mapigilang pangingisay. Kumapit siya sa damit ng isang doktor at napunit ito bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nanghina ang kanyang katawan at nahulog siya sa malalim na pagkawala ng malay. Natukoy ng mga doktor na may progresibong pamamaka ang kanyang utak. Isang agarang toxicology report ang nagbigay linaw sa misteryosong liwanag na nakita sa kanyang katawan. Ang antas ng lead sa dugo ni Hannah ay umaabot sa 80 micrograms kada deciliter, samantalang ang ligtas na antas ay halos zero. Ang bilang na ito ay 8 beses na mas mataas kaysa sa kritikal na antas ng pagkalason. Ang dugo ng 22 years old na babae ay puno ng isang mabigat na metal na unti-unting sumisira sa kanyang central nervous system. Ilang buwan bago ang kanyang emergency na pagkaka-ospital sa Birmingham, ang kanilang tahanan ay naging saksi sa dahan-dahang paghihina ng katawan ni Hannah. Ang kanyang matinding pagbagsak ng timbang at paghihina ng galaw ay nasaksihan ng kanyang asawa na si Brian Mann, pati na rin ng kanilang anak na lalaki at babae. Pagsapit ng huling bahagi ng 2021, nabawasan si Hannah ng 44 pound. Lubhang nanghina ang kanyang katawan. Halos lumiit ang kanyang kalamnan at kitang-kita na ang kanyang mga buto sa ilalim ng balat. Habang patuloy na humihina ang kanyang mga paa at kamay, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang maglakad. Upang magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain at maalagaan ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki at 2 taong gulang na anak na babae, nakahanap siya ng paraan upang makagalaw. Gumamit siya ng isang ordinaryong rolling office chair. Habang nakaupo rito, itinutulak niya ang sarili gamit ang kanyang mga kamay laban sa sahig at dingding, mula sa kwarto papuntang kusina o papunta sa higaan ng mga bata. Ang itim na upuang iyon ang naging tanging paraan niya ng paggalaw sa loob ng kanilang bahay. Si Brian Mann, isang lisensyadong chiropractor at may-ari ng sariling klinika, ay may kaalaman sa anatomy at physiology. Araw-araw niyang nakikita ang kanyang asawa na unti-unting humihina habang gumagalaw sa pamamagitan ng isang upuan. Ngunit sa kabila ng kanyang medikal na kaalaman, hindi siya agad nagpa-ospital para sa mas malalim na pagsusuri. Sa halip, nagbigay siya ng sarili niyang mga paliwanag. Pinatatagan ni Brian ang kanyang asawa. Sinasabing ang nararanasan nito ay maaaring epekto lamang ng isang nakaraang virus o simpleng chronic fatigue. Tuwing binabanggit ni Hannah ang pangangailangang magpatingin sa profesional na doktor, agad inililihis ni Brian ang usapan patungo sa pera. Ginagamit niya ang limitasyon ng kanilang insurance bilang dahilan upang iwasan ang pagpapagamot. Iginiit ni Brian na ang gastusin para sa pagpapa-ospital at mga pagsusuri ay magiging napakabigat para sa kanilang pamilya. Dahil sa mga hadlang na ito at sa bigat ng kanyang otoridad bilang isang healthcare professional, nananatiling nakahiwalay si Hannah sa loob ng ilang linggo. Habang patuloy na lumalala ang kanyang kalagayan, ang ina ni Hannah na si Nicole Petty ay pira-piraso lamang ang nakikita sa totoong nangyayari. Dahil sa tensyon sa pagitan niya at ng kanyang manukang,
Sinisikap niyang bumisita sa bahay sa Hartzell tuwing wala si Brian at nasa klinika ito. Sa kanilang mga tawag sa telepono, napapansin ni Nicole na ang boses ng kanyang anak ay unti-unting humihina hanggang sa halos maging pabulong na lamang. Sa kanyang mga bihirang pagbisita, nakita niya ang office chair at ang nakakaalarma nitong kapayatan. Ngunit si Hannah na naaapektuhan ng paulit-ulit na babala ng kanyang asawa tungkol sa mataas na gastos ng gamutan ay matagal na nag-atubiling umalis ng bahay. Dumating ang puntong hindi na ito kayang ipagwalang bahala. Noong kalagitnaan ng January 2022, matapos ang ikalawang kaarawan ng kanilang bunsong anak, tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Hindi na nakadalo si Hannah sa selebrasyon. Nananatili siya sa isang hiwalay na kwarto, walang lakas upang tumayo o makisalamuha sa mga bisita. Ilang sandali matapos nito, nang dumating si Nicole Petty sa bahay, natagpuan niya ang kanyang anak na halos tuluyang papagsak ng katawan. Hindi na niya pinansin ang paulit-ulit na pagtutol ni Brian tungkol sa gastos at ang mga paliwanag nito. Buong lakas niyang isinakay si Hannah sa kanyang sasakyan. Ang biyahe patungo sa ospital sa Birmingham ang kauna-unahang paglabas ni Hannah sa kanilang bahay matapos ang ilang buwan. Sa emergency department ng UAB Hospital, napansin ng mga staff na natatakpan ng maluluwag na damit ang tunay na kalagayan ni Hannah. Nang mapalitan siya ng hospital gown, doon lamang lubusang nakita ng mga doktor ang tindi ng pagnipis ng kanyang mga kalamnan. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang pagkasira ng kanyang katawan ay tuloy-tuloy na nagkaganap sa loob ng hindi bababa sa 4 na buwan. Noong 2018, sa edad na 18, pinakasalan ni Hannah Petty ang 29 years old na chiropractor na si Brian Mann. Naganap ang kasal matapos nilang malaman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Isang pangyayaring nagbunsod kay Hannah na ihinto ang kanyang plano sa kolehiyo. Lumipat ang mag-asawa sa Hartzell kung saan unti-unting inihiwalay ni Brian ang kanyang asawa mula sa ina nitong si Nicole Petty. Nakumbinsin niya si Hannah na hindi mabuti ang impluwensya ng kanyang ina, dahilan upang tuluyan itong mawalan ng suporta mula sa lapas. Pagsapit ng 2021, sa gitna ng patuloy na alitan at usapin tungkol sa posibleng paghihiwalay, tuluyan nang nakontrol ni Brian ang pagkain ng kanyang asawa. Inaatasan niya si Hannah na uminom ng mga kapsulang bitamina sa ilalim ng kanyang direktang pagbabantay. Ang paghahandang pinansyal sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimula pa bago lumala ang kalagayan ni Hannah Petty. Kahit noong magkasintahan pa lamang sila bago pa ang kanilang kasal, sinimulan na ni Brian Mann ang pagkuha ng mga life insurance policy sa pangalan ni Hannah. Sa panahong iyon, 18 anyos pa lamang si Hannah. Walang sariling kita, walang ari-arian at walang malubhang karamdaman na magbibigay katuwiran sa ganitong uri ng insurance. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Brian ang proseso at inilagay ang kanyang sarili bilang nag-iisang benepisyaryo sakaling siya ay pumanaw. Pagsapit ng huling bahagi ng 2021, habang mabilis na humihina ang pisikal na kalagayan ni Hannah sa loob ng kanilang tahanan, umabot sa $1.3 million ang kabuang halaga ng aktibong life insurance policy sa kanyang pangalan. Sa mga dokumentong inihain sa iba't ibang kumpanya ng insurance, si Brian Mann ang nakalista bilang nag-iisang makakatanggap ng buong halaga. Habang si Hannah ay nakaupo sa isang rolling office chair at nakikipaglaban sa hindi maipaliwanag na sakit, patuloy namang otomatikong kinakaltas ang bayad sa insurance mula sa kanilang bank account upang manatiling aktibo ang lahat ng policy. Noong January 2022, sa mga panahong nasa koma si Hannah sa intensive care unit ng UAB Hospital, biglang nagbago ang galaw ng pinansyal ni Brian patungo sa mas mataas na insurance coverage. Habang siya ay legal na asawa ng pasyenteng naka-life support, nagsumiti si Brian ng aplikasyon para sa 2 pang karagdagang life insurance policy. Kung maaaprubahan at sakaling pumanaw si Hannah, lalampas sa $5 million ang kabuoang matatanggap niya. Isinagawa ang mga hakbang na ito online
direkta mula sa mga silid at waiting area ng ospital sa Birmingham. Kasabay ng mga paghahandang pinansyal na ito, nanatili rin ang mahigpit na kontrol ni Brian sa routine ng pag-inom ng gamot ni Hannah. Noong mga huling buwan nito sa bahay, ang mga kapsulang tinatawag niyang vitamin supplements ay naging bahagi ng kanilang gabi-gabing gawain. Tuwing gabi bago matulog, personal niyang inilalagay ang tiyak na kombinasyon ng mga kapsula sa tabi ng kama ni Hannah. Binabantayan niya ng mabuti habang iniinom ito ni Hannah na para bang walang pagkakataon na baguhin ang dami o tanggihan ang pag-inom. Sa huling 2 linggo bago siya ma-ospital, lalo pang lumala ang kalagayan ni Hannah. Nakakaranas siya ng tuloy-tuloy na pagsusuka at hirap sa paglunok. Ngunit sa halip na huminto, mas naging mapilit si Brian. Sa tuwing susubukan ni Hannah na tumanggi dahil sa kanyang nararamdaman, hindi siya pinapayagan. Ayon kay Brian, ang mga kapsulang iyon ang tanging paraan upang mapigilan ang patuloy na pagnipis ng kalamnan ni Hannah at maibalik ang lakas ng kanyang mga pinti. Mahigpit ang proseso ng pag-inom nito, lagi sa ilalim ng kanyang direktang pagbabantay. Dahil dito, walang pagkakataon ng sino man, maging ang kanilang mga anak o ang ina ni Hannah, na makialam kahit sa mga bihirang pagbisita. Ngunit kalaunan, sa isinagawang pagsusuri ng mga investigador sa kanyang silid sa bahay sa Hartselle, may natuklasan silang kakaiba. Nakakita sila ng mga karaniwang lalagyan ng bitamina mula sa kilalang mga brand. Ngunit ang laman ng mga kapsulang ibinibigay ni Brian sa kanyang asawa ay hindi tumutugma sa nakasulat sa etiketa. Sa halip ng mga sustansyang makakatulong, ang laman ng mga ito ay pininong pulbos ng lead. Sa bawat pag-inom ni Hannah ng tinatawag na suporta, nadadagdagan ang mabigat na metal sa kanyang katawan. Unti-unti itong naipon na nagdulot ng pamamagas sa utak at pangingisay, mga sintomas na patuloy na ipinapaliwanag ni Brian bilang epekto lamang ng isang virus. Hanggang sa isang x-ray sa ospital sa Birmingham, ang nagpakita ng hindi maikakailang metalikong liwanag sa loob ng kanyang katawan. Matapos makumpirma ng mga doktor sa UAB Hospital na lubhang mataas ang antas ng lead sa dugo ni Hannah, agad na ipinatupad ang mga safety protocol. Kinailangan ng isama ang mga otoridad sa kaso. Hindi na ito itinuring na aksidenteng exposure sa loob ng bahay. Ang Alabama Adult Protective Services Unit ay nagsimula ng investigasyon at itinuturing ang sitwasyon bilang sinadsyang pananakit. Sa mga unang yugto ng kaso, mahigpit na nilimitahan ang pagbisita kay Hannah na nananatiling nasa koma. Parehong pansamantalang hindi pinayagang makapasok sina Brian Mann at Nicole Petty dahil kapwa sila kabilang sa kanyang pinakamalapit na ugnayan at itinuturing na posibleng sangkot. Sa mga unang panayam ng mga investigador, nagbigay si Brian ng sarili niyang bersyon ng nangyari. Itinuro niya ang ina ni Hannah na si Nicole bilang may posibleng motibo at pagkakataon. Ayon kay Brian, sa nakalipas na ilang buwan, halos araw-araw umanong nagdadala si Nicole ng milkshake para sa kanyang anak. Iyon umano ang tanging pagkain na tinatanggap ni Hannah sa kanyang mahinang kalagayan. Iginiit ni Brian na maaaring doon inilagay ang nakalalasong substansya sa mga inuming ibinibigay habang siya ay nasa trabaho sa kanyang klinika. Ngunit hindi ito basta tinanggap ng mga investigador. Sinuri nila ang pahayag na ito at ikinumpara sa mga obserbasyon ng medical staff pati na rin ang mismong mga sagot ni Hannah. Sa mga panahong bahagyang nagkakaroon siya ng malay, sa kabila ng pinsalang dulot ng lead sa kanyang utak, nakakaranas siya ng mga guni-guni. May mga pagkakataong iniisip niya na may mga asong lumalabas mula sa mga dingding ng ospital. Nasagot niya ang mga tanong tungkol sa kanyang kinakain at doon lumabas ang isang mahalagang detalye. Hindi kayang inumin ni Hannah ang milkshake at kailanman ay hindi niya ito iniinom. Kinumpirma ni Nicole Petty sa mga investigador na hindi siya nagdadala ng pagkain o inumin para sa kanyang anak. Ipinaliwanag niyang si Brian ang may ganap na kontrol sa diet ni Hannah,
kabilang na ang mga kapsulang tinatawag nitong bitamina. Pagsapit ng huling bahagi ng January 2022, sinubukan ni Brian Mann na ilihis ang hinala sa pamamagitan ng paglikha ng impresyon na may iisang pin nagmula ng exposure sa loob ng kanilang bahay. Pumunta siya sa ibang medical facility at ipinakita sa mga doktor ang resulta ng sarili niyang imaging scan. Ayon sa kanya, nararanasan din niya ang parehong sintomas tulad ni Hannah. Sa kanyang abdominal scan, may nakita ring maliwanag na mga particle, katulad ng mga natagpuan sa katawan ng kanyang asawa. Ipinahayag ni Brian sa pulisya na maaaring buong pamilya ay maaaring naapektuhan ng isang panlabas na pinagmulan, gaya ng kontaminadong tubig o lupa sa kanilang ari-arian sa heart cell. Ngunit hindi dito natapos ang investigasyon. Nag-utos ang mga detective ng karagdagang pagsusuri, kabilang ang detalyadong toxicology analysis sa dugo ni Brian Mann. Dito nabunyag ang isang kritikal na hindi pagkakatugma na tuluyang bumasag sa kanyang bersyon ng kwento. Ipinakita ng resulta na ang lead level sa kanyang katawan ay mula lamang sa isang kamakailang exposure na nangyari ilang oras bago siya nagpa-check. Samantalang sa kaso ni Hannah Petty, malinaw na ang lead sa kanyang dugo at ang mga tissue ay resulta ng matagal na pag-ipon, isang proseso na naganap sa loob ng ilang buwan. Kinumpirma ito ng physiological markers. Ibig sabihin, si Brian ay sadyang uminom ng lead ilang oras bago ang pagsusuri upang magmukhang pareho silang naapektuhan, habang ang kanyang asawa ay matagal nang nalalantad sa paulit-ulit na pagpasok ng kemikal sa kanyang katawan sa loob ng hindi papapa sa 6 na buwan. Kasabay nito, sinuri rin ng social services ang kalagayan ng kanilang anak na lalaki at babae na nakatira sa parehong bahay. Lumabas sa resulta na walang bakas ng lead sa kanilang katawan. Kung ang pinagmulan ay kontaminadong tubig, lupa o pintura sa bahay, dapat ay may malinaw ding epekto sa mga bata. Ngunit dahil si Hannah lamang ang naapektuhan at siya lamang ang regular na umiinom ng mga kapsulang ibinibigay ng kanyang asawa, unti-unting lumiit ang listahan ng mga posibleng sangkot at sa huli, iisa na lamang ang natitira. Agad na kumuha ng search warrant ang mga detective upang masusing halughugin hindi lamang ang kanilang bahay, kundi pati rin ang pribadong klinika ni Brian Mann. Habang lumalawak ang atensyon ng publiko sa kaso sa buong Alabama, isang mahalagang testigo ang lumantad. Nagbigay ng nawawalang piraso sa kabuoang ebidensya. Isang independent contractor ang nakakita ng larawan ni Brian sa isang sulat sa balita at agad na nakipag-ugnayan sa Hartselle Police Department. Ayon sa kanya, ilang buwan bago ang insidente, nagsagawa siya ng teknikal na trabaho sa loob ng klinika ni Brian Mann. Ang proyekto ay tungkol sa pag-convert bilang isang X-ray room. Ayon sa building codes at radiation safety standards, ang mga dingding ng ganitong silid ay kailangang lagyan ng espesyal na shielding material. Para dito, gumamit ang contractor ng sheet lead. Sa purong anyo nito, ang metal na ito ay malambot at madaling hubugin. Dahil sa katangiang ito, madali rin itong baluktutin, kiskisin upang maging maliliit na piraso o gawing pinong pulpos gamit kahit simpleng kasangkapan. Matapos makumpleto ang instalasyon, may natira pang malaking dami ng lead, mga pinagputulan at hindi nagamit na bahagi. Ayon sa standard procedure, inalok ng contractor na siya na ang magtatanggal at magtatapon ng maayos sa mga mapanganib na materyales. Ngunit tumanggi si Brian Mann. Sa halip, iniutos niyang iwan na lamang ang lahat ng natitirang lead sa kanyang opisina at sinabi na siya na ang bahala sa pagtatapon nito. Dahil dito, nanatili sa kanyang pag-aari ang malaking dami ng hilaw na lead. Walang opisyal na record sa medical supply inventory o anumang dokumentasyon ng klinika. Dala ang impormasyong ito, nagsagawa ang mga detective ng ikalawang pagkahalughog sa klinika ni Brian Mann, kasama na ang mga technical specialist. Nang buksan ang ilang bahagi ng drywall ng X-ray room, natagpuan nila ang parehong lead sheet na ginamit bilang shielding. Sa masusing pagsusuri, napansin ang mga bakas ng paggalaw sa gilid ng metal, mga pinsalang hindi naaayon sa karaniwang instalasyon.
May mga bahagi na sadyang tinanggal gamit ang mga hand tools. Kumuha ng sample ang mga investigator mula sa construction grade lead at ipinadala ito sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Inihambing ng mga eksperto ang komposisyon ng metal, kabilang ang isotopic signature at trace elements sa mga particles na nakuha mula sa katawan ni Hannah Petty sa mga medikal na proseso upang linisin ang kanyang sistema. Ang resulta ay malinaw, isang eksaktong tugma. Ang metal na natagpuan sa loob ng katawan ni Hannah ay may kaparehong chemical signature ng lead sheet na ginamit sa klinika ni Brian Mann. Sa puntong ito, hindi na lamang natukoy ang uri ng lason, kundi pati ang eksaktong pinagmulan nito. Hindi na ito maihahambing sa karaniwang pinagmumulan tulad ng lumang pintura o iba pang materyales. Ang construction grade lead ay may natatanging antas ng kadalisayan at ang presensya ng parehong uri ng material sa klinika ng asawa at sa dugo ni Hannah ay tuluyang nagtanggal sa anumang posibilidad ng aksidenteng exposure. Dito na buo ang malinaw na teorya ng mga investigator. Ang mismong ginamit na paraan ay ang pagproseso ng hilaw na lead, ginawang pulpos at inilagay sa loob ng kapsula na ibinibigay kay Hannah. Batay sa mga ebidensya, naglapas ang Morgan County District Attorney's Office ng warrant of arrest labang kay Brian Mann sa kasong attempted first-degree crime. Sa paghahalukhog sa kanyang personal na gamit at sasakyan, nakakita ang mga investigator ng mga bakanting gelatin capsules, kaparehong uri ng ginamit sa mga vitamin supplements ni Hannah. Samantala, sa ospital sa Birmingham, unti-unting naging stable ang kalagayan ni Hannah upang makapagbigay siya ng kanyang unang opisyal na pahayag. Kinumpirma niya na ang tanging taong may direktang kontrol sa kanyang pang-araw-araw na pagkain at iniinom na gamot ay ang kanyang asawa. Kalaunan, pinalaya si Brian Mann matapos magpiyansa ng $500,000 at inilagyan ng electronic monitoring device. Sa mga panayam sa telebisyon, hayagan niyang inakusahan si Nicole Petty bilang may pakanan ng lahat. Sa simula, dahil sa impluwensya ng kanyang asawa, hiniling ni Hannah na ihinto ang kaso. Ngunit ipinakita sa kanya ng isang detective ang isang liability waiver, isang dokumentong nagsasaad na hindi pananagutan ng mga otoridad ang kanyang kaligtasan kung pipiliin niyang bumalik kay Brian at muling malagay sa panganib. Ang sandaling iyon ang naging turning point. Hindi pumirma si Hannah. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagkikipagtulungan sa mga investigator at tuluyang pinutol ang komunikasyon kay Brian. Nagsimula ang paglilitis sa kaso sa Morgan County, Alabama. Humarap si Brian Mann sa korte kasama ang kanyang pribadong abogado. Sa kabila ng paunang listahan ng 7 posibleng testigo, wala na isa mang tinawag ang depensa upang tumistiko. Tumanggi rin si Brian na magsalita sa witness stand at nanatili sa kanyang posisyon na siya ay inosente. Napansin ng mga reporters at mga naroon sa korte ang kanyang asal. Habang inilalahad ang detalyadong kalagayang medikal ng kanyang asawa, ilang ulit siyang ngumiti. Tila walang pakialam sa bigatan ng sitwasyon. Tumayo sa witness stand si Hannah Petty at isinalaysay ang buwan ng kanyang pag-iisa at tuloy-tuloy na paghihina ng katawan. Sa kanyang testimonya, inilahad din ang pinal na diagnosis. Ang matagal na exposure sa lead ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang reproductive system. Sa pamamagitan ng mga dokumentong medikal, kinumpirma ni Hannah na hindi na siya magkakaroon ng anak. Nagdulot ito ng matinding emosyon sa loob ng korte. Ngunit si Brian nanatiling may bahagyang ngiti, isang detalyeng opisyal na naitala sa trial transcript. Iniharap ng prosekusyon ang kumpletong ebidensya. Mga life insurance policy na nagkakahalaga ng higit sa $1 milyong, testimonya ng kontraktor at ang resulta ng chemical analysis na direktang nag-uugnay sa lead mula sa klinika ni Brian patungo sa metal na natagpuan sa katawan ni Hannah. Hindi na kinailangan ng matagal na deliberasyon. Naglabas ng hatulang hurado. Si Brian Mann ay napatunayang guilty sa attempted first-degree crime. Nagkaisang desisyon ng hurado. Sa araw ng hatol, nagbigay ang hukom ng isang matindi
at diretsong pahayag na nakatuon sa akusado. Inilarawan niya ang asal ni Brian sa loob ng korte bilang malamig at kulang sa kahit batayang malasakit bilang tao. Ipinataw ng hukom ang pinakamabigat na parusa na pinapayagan ng batas ng estado, habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Isang pambihirang desisyong ito para sa kasong tangkang krimen, kung saan karaniwang mas magaang sentensya ang ibinibigay. Dagdag pa ng hukom, kung sakaling magkaroon man ng pagkakataon sa hinaharap na muling pag-usapan ng parol, personal siyang haharap upang tutulan ang pagpapalaya kay Brian. Noong October 2025, sinuri ng mas mataas na hukuman ang apela na inihain ng kampo ni Brian. Sinubukan ng kanyang mga abogado na questionin ang bigat ng sentensya dahil nakaligtas naman ang biktima. Ngunit ibinasura ang apela. Nanatiling buo at hindi nabago ang orihinal na hatol. Inilipat si Brian Mann sa isang maximum security prison upang doon gugulin ang kanyang habang buhay na sentensya. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, sinimula ni Hannah Petty ang muling pagbuo ng kanyang buhay. Opisyal niyang ibinalik ang kanyang dating apelyido at tinapos ang kanilang diborsyo. Bumalik siya sa bahay sa Hartselle, ang mismong lugar kung saan naganap ang lahat, at isinailalim ito sa ganap na renovation. Tinanggal ang lahat ng lumang kasangkapan, binago ang kabuoang itsura ng loob upang mabura ang anumang alaala ng madilim na nakaraan. Ngayon, ang mga dingding ay puno na lamang ng kanyang mga personal na larawan, kasama ang mga litrato ng kanyang anak na lalaki at babae. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Hannah bilang isang guro sa isang lokal na paaralan. Matagumpay niyang natapos ang kanyang rehabilitation at bagamat paminsan-minsan ay nararamdaman pa rin ang epekto ng nalantad na heavy metal sa kanyang katawan, patuloy siyang namumuhay ng aktibo. Nananatili sa kanyang pangangalaga ang kanyang dalawang anak. Ayon kay Hannah, darating ang panahon na sasabihin niya sa kanila ang buong katotohanan kapag handa na silang maunawaan ang lahat ng nangyari. Ang kwento ng isang chiropractor na nagtangkang gawing paraan ng kita ang isang mapanganib na material ay tuluyan ng nagwakas, at ngayon isa na lamang itong kaso na naka-archive sa mga talaan ng estado ng Alabama. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.